magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. What do you see? How about this? Read the letters. Follow the image. Do you understand? Now read this. Do you know? Come and see. Your life will never be the same. Pakisabi sa katabi, Jesus meets you where you are. Yes, Jesus meets us where we are. Pero as easier said as it is believed, no? Madali lang sabihin, pero deep down, do we really believe that Jesus meets us where we are? Kung saan man po tayo ngayon, sa stage or phase ng buhay natin, do you believe that Jesus is there with you? Yeah, yung iba, hindi nag-guess. Brother Tony, 50-50, minsan hindi, minsan oo. Pero dear friends, that's why we're going to talk a powerful message today ayon sa dalawang storya mula kay Juan. And it's about, nabanggit pa ni Brother Alvin, no? Makita natin that we're doing a different style of our Bible study. Itong Gospel according to John is parang makita natin juxtaposition, no? Juxtaposition. Pakispell. Diba? Juxtaposition. Para makita natin yung comparison, contrast of the two stories of Nicodemus and the Samaritan woman. And we'll see how they are connected. Excited na ba kayo? Yes. And we'll see how Jesus meets them also where they are. Simulan natin muna kay Nicodemus. Pakiulit, Nicodemus. I'm sure pumapasok na sa isip natin yung mga eksena, baka from The Chosen, sa mga movies and films about Jesus nung nakita niya or na-meet niya si Nicodemus ng isang gabi. And according kay John, ang description niya kay Nicodemus is a ruler of the Jews. Yan ang description niya kay Nicodemus. And para makita natin kung ganong katindi ang role ni Nicodemus, siya ay parang hindi lang isang Pharisee, ha? Kasi mga Pharisees, ito mga teachers of the Jewish law at mga priests nila, no? Para siyang rabbi of rabbis. Pero hindi lang siya isang Pharisee lamang. Siya ay isang membro ng Sanhedrin. Pakiulit, Sanhedrin.
Yan, Sanhedrin, okay? And ang Sanhedrin siguro, para makarelate tayo, ito ay parang College of Cardinals. Yan, no? Sa ating simbahan. Talagang may tungkulin, may posisyon si Nicodemus. May level siya sa pagiging Pharisee. So hindi itong basta-basta na meeting nila ni Jesus. Because for Nicodemus to be a member of the Sanhedrin at isang powerful na Pharisee in the community of Jews, for him to meet Jesus ay isang risk sa kanyang reputation. Sa kanyang reputasyon, it's a risk. So when Nicodemus set this meeting, talagang sa gabi. No? Kumbaga patago. And it's where people are asleep, tulog ang mga tao, walang maingay, at walang makita sa kanila. But Nicodemus still described Jesus as the Son of God. Ibig sabihin, Nicodemus, kahit Pharisee siya, di ba mga Pharisees, galit na galit yan kay Jesus. They're angry with Jesus. And yet here is this one Pharisee na he acknowledges Jesus as coming from God and God is with him. Konting trivia lang, porket Hudyo doesn't mean that they don't believe in Jesus, no? Hanggang ngayon, may mga Jews who are still waiting for the Messiah. Pero I can attest that may mga Hudyo who believe that Jesus is Lord. Meron. They believe that Jesus is the Savior. And ang tawag sa kanila ay mga Messianic Jews. Yan. So, na-meet ko sila, na-experience ko yung relationship with them nung nag-Holy Land pilgrimage kami. Talagang may mga Jews who acknowledge Jesus as Lord. So, hindi pwede natin i-stigmatize lahat ng mga Hudyo ay hindi naniniwala kay Jesus bilang Savior and God. No. No? May mga Messianic Jews. And Nicodemus was one of them. Pero ito, Nicodemus, anong ginagawa ni Nicodemus? Ask me what? Nicodemus was hiding. Tatago siya. Napansin niyo po ba? That's why sa gabi. And if you watch the Chosen series, no, parang shameless plug ito, no, para sa ating feast conference, no, dahil makakarating si Jonathan Rumi, no. But Jesus meeting Nicodemus in the night was a way of Nicodemus saying, ayoko makita tayo in broad daylight. Gusto ko magkikita tayo sa gabi when everyone does not notice us. Dear friends, there's a reason why Nicodemus is hiding to meet Jesus at night. Ask me why. Because he did not want to be seen associating with Jesus. Matik yan. And so risk his status and reputation. Yung status niya. Relate po ba? Na when it comes to following Jesus, we think about, where am I going with this? Baka yung iba, they will judge me if I declare openly that I'm following Jesus. If I declare that umaattend ako ng feast, kung magiging faithful follower wherever I am, baka yung iba will think twice about me. May fear tayong ganun. And I admit, ako din, I used to have that kind of fear. Especially the fear of being judged, no? Let's go to John 4:16 to 18. Jesus, eto na, let's go to the Samaritan woman, no? Jesus said to her, "Go call your husband and come back." The woman, yung Samaritan woman na na-meet ni Jesus dun sa well of Jacob, answered and said to him, "I do not have a husband." Jesus answered her, "You are right in saying, I do not have a husband, for you have had 5 husbands." Ilan? Grabe, no? 5 husbands, back to back to back. And the one you have now is not your husband. You have said is true. What you have said is true. Now, from Nicodemus, punta natin si Samaritan woman. Ito naman, si Samaritan woman, siyempre, nagtataka siya, si Jesus, this is a Jew. Halata sa aura niya, isang Hudyo. Why would a Jew talk to me, Samaritan woman? Kasi mga Samaritans, konting background lang po, ito uli, mga Samaritans ay mga hybrid, kumaga. They are both Jews and Gentiles. Ibig sabihin, naghalo yung lahi nila. So that's why yung mga pure Jews, galit na galit sa mga Samaritans because ang tingin nila ay second-class rate citizens sa mga Samaritans. So itong Samaritan woman, nagtataka, you're a Jew. But why are you speaking to me? Sino ba ako? Pero aside from that, there is a background story bakit nandun yung Samaritan woman na ito sa well of Jacob. Of course, nag-igib siya. But it's the time of the day. Kung si Nicodemus sa gabi, siguro halos midnight sila nagkita ni Jesus. Ito naman, the opposite. Tanghaling tapat. Mainit. Hindi kagaya dito sa PICC Plenary Hall. Lamig, di ba? Mainit.
Ibig sabihin, kung may mag-iigip ng tubig, it's usually sa umaga, na cool ang panahon, o kaya late afternoon, na lumulubog na yung araw. But why tanghaling tapat? Ask me why. Because the Samaritan woman was hiding too. Siya din, nagtatago din. She was also hiding from society. Like Nicodemus. Si Nicodemus sa gabi, itong Samaritan woman sa tanghali. And she's hiding because she knows that makasalanan siya. Na marami siyang back na mga asawa. No? She was afraid and ashamed. Ashamed of her state of life and her current situation and did not want others to be involved. Do you relate with this Samaritan woman? You want to hide. You want to keep to yourself. Ayaw mo i-share yung mga vulnerable side mo. That's why I believe that being in community is such a gift. That's why we encourage not only you but everyone to have and be part of a light group where you can openly share your struggles, your pain. Maging vulnerable tayo to the people that we trust and that will listen to us. Amen? Hindi pwedeng nakikimkim lang natin yan. And this Samaritan woman, she was keeping it to herself. Siguro parang open secret Alam ng village niya what she was going through. And yet, she was always hiding her shame to herself until she met Jesus. Can I ask you a personal question? Okay lang po ba? May tatanong akong personal. In what ways have you been hiding from God, kapatid, dear friend? From God and others in your life. In what ways? Are you like Nicodemus na nagtatago? You want to follow Jesus. You know He is your Lord and Savior and you want to say, yes, Lord, I want to follow. Pero natatakot ka. Parang, I'm willing to attend the feast, Lord. Pero pagdating sa Lunes, balik sa trabaho, parang di ka na feaster. Parang okay lang, trabaho, daily grind. I don't want anyone to know that I'm going to the feast, that I'm attending the church. Parang gusto patago lang akong Kristiyano. And it's okay that I'll be nominal. Kasi pag nagsalita na ako, o kaya mag-pray ako in the open, o kaya magdadasal ka, prayer before meals. Na-experience nyo po ba yun? Parang nasa public area ka, parang, sige, mag-pray ako dito. Ganun lang, ano? Parang nag-Naruto tuloy, no? Hindi nag-sign of the cross, no? May mga, and I also had that kind of shame before. Or are you like the Samaritan woman? Because of your heavy past, ang tingin mo sa sarili mo, you're so messy, you're so unworthy. Napakabigat ang mga kasalanan, problema, struggles, pains, brokenness, that you don't notice Jesus passing by in your life. Jesus knocking at the door of your heart. Who are you among the two that you're hiding from God? Dear friends, Jesus longs for you to know Him. He wants you to know Him and He desires for you to grow closer to Him today. Amen? Tahimik ka, hindi ako sanay. Pakisabi sa katabi, Jesus wants you to know Him. Jesus wants you to know Him. And not just know Him, but to love Him. That's why, let's go to Scripture. Tingnan natin the comparison, the contrast, and the connection ng dalawang story na ito coming from the Gospel of John. John 3:3. Jesus answered, ito si Nicodemus. Jesus answered and said to him, Amen, amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Doon nagtaka si Nicodemus from being born from above. No? Ibang translation, being born again. And sinabi to ni Jesus kay Nicodemus, after Nicodemus acknowledged him, na talagang affirmation kay Jesus. Pero ito naman kay Samaritan woman, John 4:10. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who is saying to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Kung napansin nyo, parang very practical naman yung simula ng pagkita nilang dalawa, with Jesus. Nicodemus, meeting Jesus at night, wants to talk to Him. Ito naman Samaritan woman, akala niya, Jesus is asking for water, tubig to drink from her. Pero ano yung sagot ni Jesus? Medyo parang out of the blue, Kung nandun kayo, siguro, ano bang sinasabi mo, Jesus? Born from above. And then ito, sa Samaritan woman, living water. What?
Parang out of the blue no? But here's the thing about Jesus. In both cases, Jesus revealed something to them, not straight to the point. Kung napansin nyo, hindi straight to the point Pero, when we reflect upon it, it has profound meaning na hindi nila nagigets kagad. Ganon kasi si Jesus May symbolic language siya na when we reflect and think about it deeply in our hearts, may hugot, may malalim na meaning. But if you also notice, kung nakita nyo, Nicodemus and the Samaritan woman, Jesus speaks to both of them in a manner that invites them into a dialogue partnership. Kumbaga, kulang lang sasabihin ni Jesus, halika, mag-usap tayo. Halika, tayong dalawa lang. What am I trying to say? In short, and the essence of what Jesus was doing for both Nicodemus and the Samaritan woman, Jesus was inviting them to a personal relationship with Him. Dear friends, may isa pa akong personal question sa inyo. Okay lang po ba? Very personal ito. When was the last time that you had a heart-to-heart conversation with the Lord? When was the last time? No? Yung heart-to-heart talaga. Not just when you're here in the feast, pero kahit saan, heart-to-heart. When was the last? No need to answer now, but I hope and pray that your relationship with the Lord is not just when you're in the feast, but on a daily basis, nag-uusap talaga kayo, heart-to-heart. Even when you're going through your struggles, even when you're going through your pain, even when natatakot tayo to follow Him or take the risk to follow Him, o kaya because we're so heavy with our problems and struggles in life, parang, Lord, nagtatampo ako sa'yo. Wag na, next time na lang. Dear friends, let's learn from Nicodemus and the Samaritan woman and what Jesus did to them. Amen? John 3, balikan natin si Nicodemus and Samaritan woman. John 3:4, Nicodemus said to him, how can a person once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again, can he? Ay, eto na, nagtatanong na si Nicodemus kay Jesus. And sometimes we ask the Lord questions and He doesn't answer it exactly the way we want it. Pero ito, si Samaritan woman naman, John 4:11. The woman said to Him, Sir, you do not even have a bucket and the well is deep. Where then can you get this living water? Pero si Jesus, ang binabanggit niya ng living water ay siya, sarili niya. Ito, let's hear now what Jesus has to answer their questions. Jesus answered, Amen, amen. I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Sa Samaritan woman naman, Jesus answered and said to her, everyone who drinks this water will be thirsty again. Tinutukoy niya yung drinking water from the well of Jacob. But whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. Dear friends, napapansin niyo how Jesus redirects the conversation? At first, we may be confused. Minsan, mysterious ang mga sagot ni Jesus. But when you follow through your relationship with the Lord, at the end of the day, He's always pointing to Himself. Ako ang sagot na hinahanap mo. Amen? I am the answer that you are looking for. That's why Nicodemus and the Samaritan woman, they were looking for many things in life, for sure. Talagang may hinahanap sila. And yet, Jesus came at the right time to give them the answer they needed. Nicodemus answered and said to Him, how can this happen? Sa Samaritan woman naman. The woman said to Him, Sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. Hindi pa nila na-gets masyado. Akala nila Jesus was giving some precise, practical answer to their question and to their need. Pero, when Jesus answered back, that's when they both knew that He was the real answer to their need. Pero the question here, dear friends, again, when they both received the answer from Jesus and they knew that they were looking for ay si Jesus mismo, they both reacted or responded differently. Makita natin later, as Brother Alvin will come and wrap up our message in a while, na si Nicodemus, he answered the calling, pero later on. Ito naman si Samaritan woman, sinagot niya kagad. Later we'll find out what the Samaritan woman did.
kaagad she responded to the answer of God's calling in her life. But regardless, dear friends, kung mahirap ka man, mayaman ka man, maraming kotse mo, o kaya nagko-commute ka, whether marami kang pera sa bank account mo, or okay lang, whether you are successful in your relationship or not so successful in your relationship, whether marami kang kaibigan or ilan-ilan lang, dear friends, this is what our message is telling us today. Ask me what? Everyone needs Jesus. Everyone needs Jesus. Pakisabi sa katabi, everyone needs Jesus. Everyone needs Jesus. Regardless kung anong estado mo sa buhay, even if you're the most educated, most sophisticated person or not, we all need Jesus. Why? Ask me why. Because lahat tayo, everyone needs saving grace. No one is exempted from the need of saving grace. Amen? And this saving grace is no other than Jesus. Yan ang tinutukoy ni John in this wonderful story ng dalawang, si Pharisee, this member of the Sanhedrin, si Nicodemus, and someone as lowly as the Samaritan woman na makasalanan, ang daming asawa, back to back, and yet both of them need Jesus. Dear friends, to wrap up God's message for us and to show us and share with us even again more how we are met with Jesus, let's welcome Brother Alvin Barcelona. Dahil yung nadinig nating kwento, si Nicodemus at yung Samaritan woman, they needed Jesus. But it's interesting. Kasi kung may common sa kanila pang isa, ay ito. They were both hiding. Tatago sila eh. Kailan kinatagpo ni Nicodemus si Jesus? Gabi. At bakit gabi? Kilala kasi siyang tao eh. Taga-turo at taga-pangaral ng relihiyong Judaismo. You know that, no? That's basic. Alam nyo na ang relihiyon ng mga Jews ay Judaism. You know that, right? Pasensya na, teacher po, kaya kailangan ilagay ko muna sa basic things. You know that the religion of Jesus then was Judaism. Hindi Christianity. Andun pa siya. Christianity happened nung siya'y umakit na natatag yung mga Kristiyano. Di ba? Kaya si Jesus nga ay Hudyo. At ang Hudyo, ang kanyang relihiyon, Judaismo. Kaya Jesus was a Jew. He followed Judaism. At anong paniniwala ng mga Hudyo? Kapareho natin. Naniniwala kay Abraham, naniniwala kay Moses, naniniwala kay David, sa mga propeta, sa mga salmo. Yun ang Biblia nila. Wala pa naman silang Biblia na hawak natin ngayon. Sinusulat pa lang yun. Pero ang hawak nila ng Skriptura noon ay mga turo nila Moises, turo ng mga propeta, Judaism. Kaya ang malaking pagkakaiba lang, sabihin niyong lahat, malaking pagkakaiba, natapos na sila dun sa Old Testament. Wala silang New Testament. Kasi yung New Testament, si Jesus na yun eh. Pareho tayong naniniwala kay Yahweh. At pareho tayong naniniwala na nagpadala ang Diyos ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Bakit ulit? Sige, basic pa rin tayo. Kasi nagkasala si Adan at si Eva. Di ba? Kaya nangako ang Diyos Ama, magpapadala ako ng magliligtas sa inyo. Hinintay nila ng matagal yun. Akala nila si Moses na. Akala nila si David na. Hindi pa rin. Hinintay nila. Dumating si Jesus. At yung mga naniwalang siya na nga, naging Kristiyano. Kaya may Kristyanismo. Ang mga Hudyo, kahit pumunta ka ngayon sa Israel, sa Holy Land, kaya lang di ka pupunta kasi nagbobombahan sila ngayon doon. Giyera ngayon. Ang mga Hudyo po, hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Mesiyas. Hindi po sila naniniwala na si Jesus yung Mesiyas. Gets nyo? Nakatulong po ba yung basic information or knowledge na yon? Ngayon si
Nicodemus, isang kilalang mangangaral, opisyal ng Sanhedrin, yung council ng mga Hudyo. At sa kanila, kumukuha ng aral, nakikinig ang mga Hudyo. Sila ang may alam nun. Nangangaral silang opisyal sa templo. Are you following? Tapos biglang may sumikat na isang mangangaral at guro. Abay, sa tabing dagat nangangaral, sa palengke, sa kalye, sa bukid, kung saan-saan. Kung iisipin mo, parang kolorum yun. Di ba? Dito yung classroom, dito yung tapos sa labas. Sino yung nangangaral sa labas na yun? Si Jesus. At saan nag-aral si Jesus? Karpintero nga siya. Tapos ang mga kasama niya, mga mangingisda. Ay, si Nicodemus, aral. Talagang ang mga Pariseo noon, lumalaki silang bata pa lang, nag-aaral sa batas, nag-aaral ng kanilang pananampalataya. Kaya mataas ang tingin sa kanila. Sila'y nakakapasok sa templo na nangangaral. O ngayon, imagine ninyo, si Nicodemus, na powerful, matalino, influential, sikat, ginagalang, biglang kukonsulta doon sa isang karpintero. Are you getting me? Kaya nagtago siya. Kaya lang kita mo ha? Kahit siya mataas, kahit siya aral, kahit siya ginagalang, nalaman niya sa puso niya, nadinig na niya si Jesus may kutob ako Ito yung Mesiyas. Ito yung pinangako sa amin Kakaiba ang kanyang aral. Ramdam ko, kung nanonood ba kayo ng Chosen? Ang ganda nun Pinakita doon si Nicodemus na conflicted talaga siya kasi ginagalang siya, baka sabihin, bakit siyang kakukonsulta sa kolorum na karpinterong ginagaling na sakit? Tayo yung mga taga-Jerusalem, tayo yung mga nag-aral. Pero ramdam niya, I need to talk to Jesus. I feel He is the one. Kaya lang, baka kung ano sabihin ng iba, baka ma-intriga siya, baka nga ma-question pa siya, gabi siya pumunta. Para safe. He was hiding. Samaritan woman. Medyo may pagkakaiba sa kwento ni Brother Tony. Hindi naman niya hinanap si Jesus Si Jesus ang humanap sa kanya. Gets niyo? Pero saan siya kinatagpo ni Jesus? Anong oras ng araw? Tanghali. Nag-iigib. Ako nung bata ako taga-igib sa amin Pag wala kaming tubig, talaga umiigib ako doon sa ilalim ng puno sampalok. Tanda ko nagpoposo pa ako Kaya lumaki yung mga muscle ko sa kakaposo, hindi naman sa kakaan. Tapos bubuhatin ko Pero pag ako mag-iigib, umaga o kaya hapon, sino mag-iigib ng tanghali? Ang init-init nun. Tanghaling tapat ka mag-iigib, hirap na mag-igib. Puwera na lang. Kung nagtatago ka at ayaw mong may makakita sa'yo. Lalo na kung may tinatago ka nga talagang pangmarites. At alam nyo, nadinig nyo 5 ba naman asawa mo Tapos mayroon ka pang kinakasamang hindi mo asawa. Naisip ko nga, isa na lang, pang isang linggo na yun, hindi ba? Isang araw lang pahinga Mayroon mo. Nung unang panahon, sa panahon ni Jesus, ngayon nga, ang dami na natin marites pa rin noon, iilan lang sila sa barangay nila, pag may nangyaring ganyan, talagang Kaya para maiwasan siyang pag-usapan, aalis siya pag walang tao. Nagtatago. Pero kahit na nasaan ka man, kahit sino ka man, kahit anong oras man ng iyong buhay, tanghaling tapat o hating gabi, hahanapin ka ng Diyos.
Lagi nating sinasabi ngayon dahil nagda-dive tayong deep na sa ating Bible. Pansin nyo, since the pandemic. At lagi nating sinasabi, lahat halos ng pinag-uusapan natin, may parallel, may pagkakahintulad sa nangyari sa Genesis. Adan at si Eva. Diba? Diba? Kasama nila ang Diyos na naglalakad. Suddenly, nung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, ano nangyari? Nagtago sila. Kaya isang araw, siguro walking time na nila ni Lord, biro mo, tuwing hapon, maglalakad sila, kapit kamay ni Adan. Biglang isang araw, asa na yung mga mahal kong si Adan at si Eva? Hinanap ni Lord, where are you? And Genesis would read, they were hiding. Why? They were afraid. At si Jesus, ang Diyos, wala ka namang maitatago sa Kanya. At alam niya ang iyong takot. Alam niya ang iyong pangamba. Kaya katatagpuin ka niya kung nasaan ka. Gabi mo ba gusto? Tanghaling tapat? Nagtatago ka ba sa likod ng mga dahon-dahon? Nagtatago ka ba sa iyong kalungkutan at pighati? Nagtatago ka ba sa iyong utang? Nagtatago ka ba sa iyong mga sakit? Nagtatago ka ba sa iyong pagkabigo, pagka-bankrupt, pagka-broken sa iyong relasyon? Hanapin ka niya, Jesus. Katatagpuin ka niya. Why? Because everyone needs Jesus. He knows it. Alam ni Jesus, kailangan mo siya. Mayroon lang isang importante dito. Obvious, pero kailangan ko sabihin. Anong importante dito? Sabihin nyo, ano? Kailangan i-acknowledge mo na kailangan mo si Jesus. Ang main message natin ay, Jesus meets you where you are. Pero ang second big message dito, yung kanta ko, you should acknowledge that you need Jesus. Kasi pwedeng hanapin ka ni Lord, tago ka pa rin ng tago. Pwedeng sinusundo ka ni Lord, iwas ka ng iwas. Pwedeng hinawakan na ni Lord ang kamay mo, tinatanggal mo. At yan ang simbolo nitong dalawang characters natin. Galing ni John, no? He parallels these two characters so we see ourselves. Balikan natin si Nicodemus. Sino ulit si Nicodemus? Hindi lang siya aral mayaman, powerful, influential. Pwedeng parang obispo siya ngayon. Pwedeng politiko siya ngayon. Pwedeng congressman o governor. O pwedeng negosyante nga, maraming mga negosyo at milyonaryo, bilyonaryo. Simbolo si Nicodemus ng mga taong baka hirap hanapin si Jesus. Tanong niyo bakit? Tanong niyo bakit? Baka kasi hindi nila kailangan sa isip nila. Naalala niyo nung mga walang pera? O nung tumatakbo? O nung nag-a-apply? O nung nagkakautang-utang? Lord, natanggalan! Pero nung yumaman, nung sumikat, nung tumaas ang posisyon, hindi na nagsisimba. Hindi na nagdadasal. Bakit? Hindi ko na masyadong kailangang mag-iiyak sa Diyos Meron na akong pera. Meron na akong posisyon. Lahat ng gawin ko, matagumpay na Kaya this is the problem of people who think they have everything together. They have a harder time seeing the need for a Savior. Tandaan nyo, si Jesus, sa pangunahing description sa Kanya, Mesiyas. At ano yung Mesiyas? Tagapagligtas. Niligtas niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Pero hanggang ngayon, sa iyong kalungkutan, sa iyong brokenness, sa iyong utang, sa iyong sakit, kailangan mo pa rin si Jesus. Pero pag ikaw malusog, malaki bang account mo, o kayang relasyon nyo, hindi ko kaya kailangan si Jesus. Kaya enter si Nicodemus.
Pinapakita sa atin ni John, kahit mukhang alam mo na lahat ha, kahit nirespeto ka na, kahit na masataas kang posisyon, hanapin mo pa rin si Jesus. Kahit na patago, kahit na hating gabi. Alam nyo, atin-atin lang ito ha. Naku, madalas po ako sa Kongreso, sa Senado, marami sa kanila, maniwala po kayo, gusto po talagang mag-feast. Katunayan, baka mag-feast nga tayo sa Congress. Gustong-gusto po nila. Marami pong mga makadiyos tayong mga pinuno. Huwag po nating husgahan lahat. Kaya lang ito lang problema, nahihiya. Nagkakahiyaan ng mga congressman o mga senator o mga pag natataas-taas kamay. Kaya parang naintindihan natin na parang nahihiya silang ipakita na dependent sila, ganung napakalalakas nila at matatapang sila. Kaya patago. Patago. Hindi ko sinasabing tama, pero hindi ko din sinasabing husgahan natin sila. Kaya may Nicodemus tayong, naintindihan ni Jesus si Nicodemus, intindihin din natin yung iba. Amen? Isa pa, yung mga matatagumpay na, feeling nila yung ambition nila, nakaset na Pag sobra-sobra ng pera mo, hanggang mamatay ka, hindi mo mauubos. They might have failed to see this. 1 Corinthians 2:9 of the NIV version. What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Ano po sinasabi nito? Tanong nyo, ano? There is God's more. Kaya yung sinabi ko kanina i-declare natin, sabihin yung lahat, I will receive God's more. Tignan nyo lang yan ang talk ko lagi God's more. Sabihin nyo, God's more. Not your more. Gets nyo? Gets nyo? Kasi baka akala mo yung more mo, yun na yun. Hindi. Marami pang plano si Lord sa'yo. Pero dahil baka dami mo ng pera, yaman mo na, influential ka na, hindi ko na kailangan si Lord. Sayang! Sabihin nyo, sayang! Tip pa lang yan. Wala pa yan sa gagawin sa'yo ni Lord. Pero nabulag ka na, eto hindi. Kaya minsan, sabihin nyo, minsan, hinahayaan ni Lord matanggal yung mga yan. Pabigla kang matauhan. Hindi pala ito lang. Kailan nangyari yan? Kailan lang? 4 years ago lang. Yung mga pinangahawakan natin, isang COVID-19 lang ang katapat. Are you listening? Walang mayaman, walang mahiyap, biglang tabla-tabla. Kaya biglang minsan, hindi ginagawa ng Diyos yan, pero hinahayaan niya na biglang ang lusog-lusog mo, nagkasakit ka. Hindi ang Diyos ang bigay sa'yo ng sakit, pero pinapayagan niya. Ang yaman-yaman mo, ang unlad na negosyo mo, biglang na-bankrupt, bigla kang naloko. Ang ganda na ng relasyon mo, biglang na-broken, bigla kang tinaydor, bigla kang, bakit? Tapos bigla mo makikita, hindi pala ito lang ang pangahawakan ko. Kasi nung pinangyayabang ko, pinangahawakan ko itong posisyon kong ito. Isang eleksyon lang pala, pwedeng matalo naman ako. May terms pala ito. Pwedeng mawala. At pag nawala iyon, doon mo kayo makikita, Lord, ikaw pala ang kailangan ko. Sa aking buhay, at sa lahat ng nangyayari sa akin. Ikaw. Kaya, sinasabi ni Lord, sige, ibibless kita. Sabihin yung lahat, ibibless ako ni Lord. But listen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Not the other way around. Ang ginagawa ng iba, I want everything to be added unto me, and then I will seek God. Tama? Yung iba hindi na dadating doon, nakakuha na lahat Kaya ang sabi niya,
kailanganin mo muna si Jesus at pag nakita mo siya, ang lahat ay idaragdag sa'yo. Kaya ano sabi ko kanina? You will receive God's more this 2024. Amen? Pero ano ang sekreto? Tanong niya ano? Seek more the blesser more than the blessing. Get it? Ang sarap ng blessing. Mahalaga ang blessing. Gusto ko ang blessing. For ang blessing nawawala. Seek the blesser, hindi mawawala. Kay Nicodemus pa lang, gabi na, no? Pinapakita na sa atin ng template na okay ang ambisyon mo, okay ang yaman mo, okay ang talino mo, okay ang posisyon mo, but that pales in comparison to the great purpose that Jesus is calling you to. Kaya, kung sakali, yung pinangkakapitan mo, biglang nawala. Malungkot yan. Masakit yan. Hindi ko sinasabing okay yan. Pero magtanong ka rin, Lord, may pinapakita ka bang iba sa akin? Yung jowa mo na ibinigay mo na lahat, nawala. Iyakan mo yan. Masakit eh. Pero pagkapunas mo ng luha mo, Lord, mayroon ka bang mas magandang plano sa akin? At ilang kwento nang nadinig niyong ganyan, bumagsak ang negosyo nung nakabangon 10 beses pang tagumpay. Nawala ang jowa niya nung nakakita siya at nakita niya yung jowa niya after 10 years. Nagpasalamat sa kay Lord, buti na lang nawala ito. Ito pala talaga ang hinanda mo para sa akin. Are you following? No eye has seen, no ear has heard ang pinaplano sa yung mas malaki ng Diyos. Kaya okay na yung blessing mo, pero huwag ka masyadong pakampante. Meron pang God's more na nakalaan sa'yo. Amen? Why? Because God is more faithful than you are and will ever be. God is more faithful to you than you are faithful to yourself. Kaya magtiwala tayo sa Diyos tulad ni Nicodemus. Kahit patago. Pabalikan natin mamaya yan. Ito naman yung Samaritan woman. Tignan niyo yung contrast. Kung sakali namang ikaw ay sumablay. Sumablay sa pag-aaral. Sumablay sa negosyo. Sumablay sa trabaho. Sumablay ka pa sa iyong mga relasyon. Kahiya-hiya na buhay mo. Automatic ba na tumakbo kay Jesus? Hindi rin. Ito ang problema naman, o maaaring problema sa mga nalugmok naman sa pagkabigo. The problem with people who think everything in their life is falling apart is that they have a harder time seeing that they can be saved. Ilan yung inaaya nyo halimbawa magsimba at sinasabi nilang, hindi ako bagay dyan, masusunog lang ako. Ilan yung inaaya niyong magdasal o inaaya niyong, para sa'yo yan, makasalanan ako eh. Nakalimutan nila na kaya nga tayo mga banal ba tayo lahat dito? Makasalanan. Simula sa akin na nandun sa edamblado. Pero kaya nga tayo pumupunta dito eh. Because we need Jesus. Kaya nga tayo pumupunta ng ospital eh. Dahil may sakit tayo, magpapagamot tayo. Amen? Sino sa inyo pumunta ng ospital tapos sino ng doktor? Anong diferensya sa'yo? Wala. Anong ginagawa mo dito? Papalamig. At alam ko hindi kayo pumunta dito para magpalamig lang. Malamig nga talaga dito. Pumunta kayo dito because you need Jesus. Kaya yung mga nalugmok, yung mga naapi, yung mga nasaktan, they should see Jesus in their rock bottom. Yan ang lagi sinasabi. Pag talagang bagsak na ako, hindi ko na makita ang Diyos, bagsak na ako. Pinapaalala ko, when you hit rock bottom, that's where you meet the rock, Jesus. Kasi hindi automatic sa iba yun. Lagi kong sinasabi na pag ikaw naputikan ka, abay, kailangan mo yung maglilinis. Tama? Sino sa inyo yung naglalakad, nakaputi ka pa man din?
Tapos naputikan ka, may dumaang sasakyan. Ay, putik! Ha? Ang gagawin mo? Linisin mo. Kung di mo na malinis, baka uuwi ka, tapos palalaba mo. Ha? O kaya papalit ka ng damit. Pag ikaw na dumihan, natural, gusto mong luminis. Pupunta ka doon sa mga kalinis sa iyo. Sino ba sa inyo yung naglalakad, naputikan? Ay, naputikan ako. Naputikan ni Dad lang, putikan ko na ito kaliwa, putikan ko na, parang putik-putik na to. Uy, mayroong term sa Tagalog niyan. Kinabahan ako doon, nabasa ko yun eh. Sabi nila, naputikan ka na din lang, maglublob na. Sorry ha. Hindi po ata saying ng tao yan. Sorry po. Saying yan ng mga kalabaw o kaya ng baboy. Hindi ba? Na okay lang sa kanilang maputikan, iikot-ikot pa. Sa tao po, hindi natural yan. Pag naputikan ka, naglilinis ka. At kung di mo kayang linisin ang sarili mo, pupunta ka sa naglilinis sa iyo. Kaya itong Samaritan woman, ibang klase. Lugmok na siya, pinag-uusapan na siya, talagang wala na siyang makitang way out. Sa The Chosen, napanood ko din yung episode na yan, wala na siyang makitang way out. Si Jesus ang pumunta sa kanya. Yan, dalawa eh. Pupuntahan mo si Jesus, nandun siya. Ayaw mo siyang puntahan, siya pupunta sa'yo. Pero pag pinuntahan ka niya, tip. Ano ginawa ng Samaritan woman? Ano? Pansinin mo siya. Kausapin mo. Nung una nga, di ba? Bakit mo ako bibigyan ng tubig? Magkaaway tayo. Long story yan. Pero, anong sabi ni Jesus? Naku, kung kilala mo lang kung sino yung humihingi sa'yo. Pakilala si Jesus eh. At pinaalala sa kanya, John 8:31-32, if you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Napalaya itong Samaritan woman na yun. Paano? Sa katotohanan ni Jesus. The way Jesus set the Samaritan woman free was by leading her to know the truth. Una, pinaalam sa kanya ni Jesus yung ayaw niyang aminin. The truth with her circumstance, with her having 5 husbands and being with one who was not. Ayaw nating aminin na mayroong diferensya sa atin. Ayaw nating aminin na may kailangang ayusin sa atin. Ayaw nating aminin na kailangan may linisin sa atin. Natatakot tayo. Ipapaamin sa ni Jesus yan. 5 asawa mo eh. At meron ka pang isang kinakasamang di mo asawa. Pero bakit ginawa ni Jesus yun? Tanong niyo bakit? Para pahiyain? Bakit? Para kundinahin? Hindi. Kasi sinabi ni Jesus kung sino siya. Kung sino ka at sino siya. Ano sabi ni Jesus? Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Anong sinasabi ni Jesus? John 4, Jesus said to her, I am He, the one who is speaking with you. Yung magbibigay sa'yo ng tubig na hindi ka na mauuhaw. Anong sinasabi ni Jesus? Sasabihin ko ang problema mo at magpapakilala ako. Ako ang solusyon sa problema mo. At hindi ako nandito para kundinahin ka. Nandito ako para tulungan ka, para tanggapin ka, para yakapin ka. Kaya tingnan nyo, anong naging epekto sa dalawa. Oh, interesting. Same encounter, different timelines. Bakit? Tingnan nyo yung Samaritan woman. Pagkatapos sa kanilang pag-uusap, namulat ka agad siya. Bakit? Nagdadaling bumalik. O, tandaan nyo nagtatago siya sa mga tao dahil siya talaga ang pinag-uusapan. Siya ang talagang pinagpipiestahan ng mga marites. Biglang pagbalik niya, abay nagpakita sa mga tao. At ano sabi niya? Come, see a man who told me everything I have done. Could he possibly be the Messiah? Aba, yung nagtatago, lumantad. What did I say a while ago? The truth shall set you free. Kaya kahit alam nila kung sino ako, meron ako mas magpapakilala sa kanila na nagpalaya sa akin at sa ating lahat. Come, I saw who probably is the Messiah. At ano naging reaction ng mga tao? Sinabi ba nilang, maniwala kami sa iyo, 5 asawa mo.
Maniwala kami sa'yo, Sumunod sila eh. They went out to the town and came to him. Yung babaeng 5 asawa, may isa pang kinakasama. Yung babae nagtatago, naging taga-akay ng marami. They came to Jesus and were sure. They found Jesus and they were saved. Amen? Kaya kung inaakala mong wala ng pag-asa, nagtatago ka, lugmo ka na, hindi ka lang palalayain ni Jesus, gagamitin ka pa niya para lumaya din ng iba sa pamamagitan. Grabe! Same day yan, ha? Pagkausap ni Jesus, agad-agad. In contrast to Nicodemus. Si Nicodemus, nagkausap na sila nung gabi. Lumantad na ba siya? Hindi pa rin. Mahirap eh. Kaya talaga yung mayayaman at yung mga, hindi lahat ha, ang daming mayayamang tagasunod ni Jesus. Pero conflicted talaga. Baka anong sabihin nila? Kilala ako. Anong chapter yung binasa natin kay Nicodemus? John chapter 3. Tapos tahimik na si Nicodemus. Wala tayong mababasa. Kailan natin uli mababasa si Nicodemus? Tanong nyo, kailan? John chapter 19 na. Nicodemus, the one who had first come to him at night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes weighing about 100 pounds. They took the body of Jesus and bound it with burial clothes along with the spices according to the Jewish burial custom. Ano na ito? Patay na si Jesus. Patay na si Jesus. Nung, sabi doon, hindi natin alam, baka nagkita uli sila. Pero lumitaw uli nung namatay na si Jesus. Pumunta siya para mag-alay. Pumunta siya para tumulong. Pero ano sinasabi dito? Ay, by the way, napakahalaga ni Nicodemus, Kaya wag nating huhusgahan. Matagal ba siyang nag-isip? Bumalik siya? Ano ba? Hindi. Anong isa pang halaga ni Nicodemus? Tanong niyo ano? Sa kanya sinabi ito eh. John 3:16. Familiar? For God so loved the world that He gave His only Son so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that he who has faith in Him shall be saved, shall have eternal. Halos yan ang verse na kilalang-kilala ng mga Kristiyano at dapat pahuli kong Kristiyano, sinabi ni Jesus sa isang Nicodemus. Kaya we presume, by faith, Nicodemus was born again. Well, born again, ibig sabihin, ipinangnak muli, nagkaroon ng kamalayan sa Espiritu. Hindi natin alam kung siya'y nagpakitang lantad, pero we know bumalik siya. Ano sinasabi ni Jesus dito? God patiently waits for you. Agad-agad ka bang magbabago at mag-iimbita o matagal? Doesn't matter. Doesn't matter. Jesus will wait for you. Jesus will be patient with you. Whether nighttime or noontime of your life, He will always invite you. Whether you're a Pharisee, high and mighty, powerful and influential, yet conflicted, or whether you're a Samaritan woman, lugmok sa kahihiyan, Jesus will meet you where you are. Why? Jesus goes beyond labels. Wala sa kanyang mayaman-mayaman, siya may akin. Wala sa kanyang pinakamababa, susunduin ka niya. Tatlong bagay ang natutunan natin dito. Jesus goes beyond labels. Wala siyang pakialam kung sino ka o ano nakalipas mo o anong kinatatayuan mo. Katatagpuin ka niya. Jesus goes beyond your labels. Jesus will meet you where you are. Pero panghuli, Jesus will bring you where you should be. Yung huli po ang mahalaga. Alam niyo, nakakatuwa, kanina sumakay ako sa aeroplano, may minsan-minsan papakuha sa akin litrato, Father Alvin, kami ng asawa ko ma-attend sa PICC, pero taga Pampanga na kami ngayon. Gustong-gusto ma-attend ng misis ko sa iyo eh. Sabi ko talaga,
Baka misis mo lang, parang ikaw, hindi ah. And then, sabi, gusto namin. Talaga? Bakit po? Kasi ikaw, may mga paiskit-iskit ka pa, may pakanta-kanta ka pa, ang gaang. You know, I'm a philosophy teacher, and I've been a preacher for 40 years now. Sa totoo lang po, gusto ko itong talk na ito, gusto ko yan. Gusto ko makipagtalas-tasan ng isip. Magpag-ispadahan ng teolohiya at filosofiya. I love doing that. Pero ang mas nakikita ng mas marami ay yung Brother Alvin na papatawa, pakanta-kanta, paiskit-iskit. At marami nga akong basher dahil dyan eh. Diba? Ayan, nagkwento lang, walang laman. Nagpatawa lang, walang salita ng Diyos. Gusto ko sabihin, pinanood mo bang buo yung talk ko? Ito lang. Ayan na naman, nagsalita na naman yung ayaw naman magpagupit. Ganon. But you know what I'm doing? You know what I'm doing, right? Ask me what? I'm being a teacher. And a teacher goes down to meet you where you are. Kung teacher ka, bababa ka sa level ng iyong estudyante. Nandoon na yung kantahan mo sila, kwentuhan mo sila, kamustahin mo sila, patawanin mo sila. Ayun, buti tumawa naman siya. Kailangan bumaba ka para lalo nilang maunawaan at maintindihan. At gagamitin mo lahat ng mga equipment mo para lang maabot ang mga estudyante mong nakikinig sa'yo. Are you getting it? Pero hindi po ako original yan. Natutunan ko po yan kay Jesus. Kasi si Jesus nga nasa langit eh. Bumaba! Bumaba para maabot ka. Para makita mo na yung nasa taas, nararamdaman mo. Makikita ka eye to eye. At yung pinagdaanan ng hirap, pinagdaanan din niya. Tinaydor siya. Tinalikuran siya. Pinako pa nga sa krus eh. Ikaw ba kapatid, napako ka na sa krus? Pero minsan parang ganun, hindi ba? Parang matapos mong pagkatiwalaan, pagkatapos mong ibigay ang lahat. Ngayon, pag lumapit ka kay Jesus, makaka-relate ka. Kasi siya din, pinagdaanan niya yun eh. Bumaba siya sa level natin. Kapatid, sinundo ka ni Jesus. Hindi niya hinintay na ikaw ang umakyat. Kasi hindi natin kayang umakyat eh. Kaya siya ang bumaba para abutin ka. Abutin kayo. Pero, sabihin nyo, pero, hindi bumaba si Jesus at hindi ako bumababa para manatili dito sa baba. Kasi aakyat din ako dun sa stage. At si Jesus, aakyat din sa langit. So ano ginawa ni Jesus? Bumaba siya para katagpuin ka, maunawaan mo siya, maunawaan ka niya, para dalhin ka doon sa dapat mong puntahan. Parang teacher. Kaya Happy Teacher's Day. Magkikwento, magpapatawa, magsasayaw, magjojo. Are you getting that? Pero parang estudyante, pag huli mo na, turo mo na lesson mo. Baka naman kwento ka nga lang ng kwento. Mag-lesson ka na. At pag nag-lesson ka na, kaibigan na kayo eh. Kikinig na siya sa'yo. Para you meet them where they are, but you bring them to where they should be. Jesus asked Adam and Eve, and He continues to ask us now, where are you now? Nasaan ka ngayon ng iyong buhay? Natatago
Masaktan? Nabigo? O akala mo lang matagumpay ka at mayaman at malakas, pero may kulang? Kapatid, huwag ka maalala. Katatagpuin ka ni Jesus kahit nasaan ka. Bababa siya. Susuungin niya ang pinakamadilim na karanasan mo o pinakamataas na karanasan mo, sasamahan ka niya. Because Jesus will meet you where you are. And because we need Jesus. Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.